Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, December 18, 2024, Wednesday. Alamin natin ang detalye tungkol sa bagyong binabantayan natin na si Querubin at kung may pagbabago sa track nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Si Tropical Depression Querubin ay patuloy na nananatili sa silangan ng Mindanao at pinapalakas ang mga pag-ulan sa iba't ibang rehiyon. Ito ay huling nakita sa layong 215 km sa silangan-timog silangan ng Davao City na may taglay na 45 km per hour na lakas ng hangin malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 55 km per hour. Ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 180 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Kumikilos ito sa direksyong hilaga, hilagang silangan o bahagyang pataas. Pero dahil lumalakas din ang amihan, inaasahan na hihina ito sa loob ng 24 hours at babalik sa kategorya ng remnant low pressure habang maglalakbay sa Mindanao at Sulu Sea patungo ng Palawan sa mga susunod na araw. Posible rin itong muling mabuo bilang tropical depression kapag nakarating na ito sa West Philippine Sea. Gamit ang mga weather forecast models tulad ng GFS, aangat muna ito at tatawid sa Mindanao. Maaaring itulak ito pababa ng amihan, kaya sa December 20, posibleng maglalakbay ito sa Sulu Sea at magkukurve patungo sa Palawan. Sa December 23, posibleng nasa West Philippine Sea na ito. Parehas din ang forecast ng European model. Sa ngayon, nasa signal number 1 na ang Davao Oriental kaya asahan ang mga pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin sa lugar na ito dulot ng Tropical Depression Querubin. Posible rin ang flash floods or landslides dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. May kaunting banta rin sa buhay at ari-arian mula sa malalakas na hangin. Sa Eastern Visayas, Caraga at natitirang bahagi ng Davao Region, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng Tropical Depression Querubin. Sa Bicol Region at Quezon, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng shear line. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora, maulap ang kalangitan na may pag-ulan dulot ng northeast monsoon o amihan. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Narito naman ang heavy rainfall outlook mula sa Pag-asa. Ngayong araw, heavy to intense na pag-ulan ang mararanasan sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Moderate to heavy naman sa Bicol Region, Quezon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. Bukas, December 19, heavy to intense rainfall ang mararanasan sa Eastern Visayas, Sorsogon, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Moderate to heavy rainfall naman sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Surigao del Sur. Sa Friday, December 20, heavy to intense rainfall ang inaasahan sa Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, at Sorsogon. Moderate to heavy rainfall naman sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Mas mataas ang posibilidad ng pagbaha at landslides sa mga bulubunduking lugar at mabababang lugar. Maaaring mas lumala ang epekto kung may naunang pagbaha o malakas na ulan sa inyong lugar nitong mga nakaraang araw. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod pang ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok, stay safe mga kababayan.